Okay, ang balita natin ngayon, mukhang ito raw Magnolia Chicken Templados. Ang plano ay kunin itong si Stephen Holt. Kung inyong maaalala, ang matagal ng plano talaga ito si Arvin Tolentino ang kukunin nitong Magnolia. Pero sa ngayon, ang lumalabas na balita, mukhang itong Magnolia ngayon ang gagawin ay kukunin si Stephen Holt dahil daw ito si Arvin Tolentino mukhang ibabalik sa Barangay Ginebra. So pagbibigyan ulit ng Magnolia itong Barangay Ginebra dahil nga dito sa naging injury kay Jamie Malonzo. Wala pang official na pahayag ang Ginebra tungkol dito sa injury pero umaasa sila. Ang iniisip dito ay yung worst case scenario. Baka abutin ng ilang buwang hindi makapaglaro si Malonzo. Depende do sa gravity ng kanyang injury. So malamang daw ang kunin nila ay ito si Arvin Tolentino. So ang mangyayari dito sa Magnolia, kung yung maalala, gusto nilang kunin na isang big man na may tira sa labas. At nag-fit nga dyan ito si Arvin Tolentino. Pero ngayong nangangailangan ng Ginebra, ibibigay daw to si Arvin dito sa Ginebra at ang ibibigay sa Magnolia ay si Stephen Holt. Mahusay na player si Stephen Holt pero sa tingin ko hindi yan ang kinakailangan ng Magnolia ngayon dahil ang Magnolia ay marami ng guard. Ang kinakailangan nila ay yung big man na merong outside scoring at alam yan ni Coach Chito Victorero. Pero ngayon kung sakaling ito ay magkakatotoo, makikita natin dito na talagang pinapaboran ng SMC itong San Miguel at Barangay Ginebra. Dahil obvious naman na kinakailangan talaga ng Magnolia na isang big man na titira sa labas. Pero ngayon, sa totoo lang, may pangangailangan din ng Ginebra dahil kung mawawala si Jamie Malonzo, talagang hihina yung front court nila dahil matitira na lang dyan si Stan Hardinger, si Aguilar at itong si Sidney Onmubere. Kaya kinakailangan na kunin ito si Arvin Tolentino. Ang isa pang importante dito, kailangan consider din gaano ba kalala ang injury ni Malonzo at mapipilitang mag-trade ang Ginebra ng ganito. So abangan na lang natin kung ito ang si Stephen Holt ay dito sa Magnolia Chicken Templados na mapupunta sa ngayon. Bad news po ito sa Barangay Ginebra dahil ayon dito sa latest report mula kay PBA Insider, 6 to 8 weeks hindi makapaglalaro si Jamie Malonzo dahil dun sa kanyang calf injury. 6 to 8 weeks, ibig niya sabihin mga 2 buwan. At by the time na makarecover na si Malonzo, tapos na itong Philippine Cup. So ibig sabihin hindi na siya makababalik ngayong season na to. Malaking dagok yan talaga dito sa Barangay Ginebra dahil katulad nga nung nabanggit natin to sa mga nakaraan nating video, itong Ginebra nangangailangan talaga ng additional big man. At ngayon nawala pa itong si Jamie Malonzo. Ibig niya sabihin kailangan mag-step up itong si Sidney Onmobere, Japet Aguilar at lalong lalaki yung workload nitong si Christian Stan Hardinger. Kababalik pa lamang ni Scottie Thompson at hindi pa nga siya 100% at ngayon nadagdagan pa ng isang injury. So dito sa mga natitirang games ng Ginebra, hindi na nila magagamit si Malonzo at itong si Jeremiah Gray, of course alam natin out for the season na rin yan. So medyo matindi pagdadaanan ngayon ng Ginebra. Ang tanong ay kung ano ang gagawin ni Coach Tim Cone para ito ay maayos. Asahan natin na kung ano man ang mangyari sa Ginebra ngayong conference na to, pagdating ng next season, magkakaroon ng pagbabago sa Ginebra. Kinakailangan nila na kumuha ng iba pang players para nga in case na magkaroon ng ganitong sitwasyon dahil parang napapadalas na rin nga ang injury nitong si Jamie Malonzo at madalas na out. So kailangan tignan natin kung anong gagawin at sino kukunin ng Ginebra. Mukhang ito nga talaga yung dahilan kung bakit itong si Arvin Tolentino ay imbis na sa Magnolia sa Ginebra na raw pupunta dahil mukhang nangangailangan ng Ginebra talaga ng additional players. So tignan natin kung sino nga ang ite-trade ng Ginebra para makuha itong si Arvin Tolentino o kung sino pa mang big man ang kanilang gustong makuha ngayong season na to para naman next year, next conference ay lalong lumakas ang Ginebra. Ang latest na report ngayon ay mukhang ito raw si Jeyo Ambohot ay gusto nang kunin ng 3 teams. Ito ay ang Rain or Shine, Blackwater at Index Road Warriors. Ang tanong, pakakawalan kaya ito ng Converge Fiber Xers? Itong si Jeyo Ambohot ay sinubukan ng kunin dati nitong NLEX kung saan inoffer nila si Yusuf Taha at tumanggi itong Converge Fiber Xers. Ngayon ang tanong ay papayag na kaya ang Converge na matrade nito? Marami nagsasabi na very talented dito si Ambohot at totoo yan. 6'7 ito na may tira sa labas. Pero hindi naman nagagamit ng husto dito sa Converge. So yung trade value niya ay bababa. Ibig sabihin, bakit hihingi ang Converge ng isang rotation player mula sa kabilang panig kung hindi naman nila ginagamit itong si Jeyo Ambohot? Kaya sa tingin ko, mukhang malabo na itong si Ambohot ay maging ang kapalit niya na isang starter.
Ang balita baka daw si Keith Datu o si Christian David ang maging kapalit nito, pero sa tingin ko hindi ibibigay yon ng Rain or Shine o ng Blackwater. Dahil sa ngayon mababa trade value ni Ambohot kahit talented siya dahil hindi nagagamit ng Converge. Sa ngayon sa tingin ko kung magpapalit ng coach ang Converge at magagamit to si Ambohot, lalabas talaga yung laro niya. At dahil magre-rebuild ng Converge next season at ang balita baka mapalitan si Coach Aldin Ayo, baka magdesisyon ng Converge na i-retain ang serbisyo nito. Kung sakasakali meron silang triple tower, Ambohot, Arana at itong si Justin Baltasar. Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito kung pakakawalan nila si Gio Ambohot o hindi. Pero kung ikaw ang Converge, sa tingin ko dapat wag mo nang pakawalan ito. Dahil alam natin ang mga big men ay rare commodity yan dito sa PBA, lalo na yung may mga talent level na ganyan. Pero kung sakasakaling matrade si Ambohot at mapunta either sa Blackwater o NLEX, sigurado one of these days sa TNT punta niyan para makatandem ni Calvin Oftana. At kung sa Reynolds siya naman mapunta, maganda kalalagyan niya dahil yan ang mga tipong big men na gustong gamitin ni Coach Yeng Giao. Okay, ngayon dahil itong Magnolia at Barangay Ginebra palagi napapabalita sa trade, ang tanong ay susunod na ba itong San Miguel Beer? Dahil sa ngayon, nakikita natin na itong San Miguel Beer ay medyo nananahimik pagdating sa ganyang sitwasyon. So ang tanong ay papayag na ba sila na gumawa ng trade? Sa tingin ko ang San Miguel ngayon ay kung may iti-trade dyan, ito nga si Vic Manuel ang malamang o kaya si Simon Enciso o yung dalawa nabanggit, baka pati na si Geronting. Pero ang malamang na gawin ng San Miguel Beer dahil maganda naman yung record nila ay baka intayin na lamang na mag-expire yung kontrata nitong si Troy Rosario at saka nila alukin para lumipat na dito sa San Miguel Beer. Ang sabi nga nung iba, itong si Troy Rosario sa San Miguel naman gustong maglaro dahil dyan malaki ang chance niya manalo ng kampyonato at kitang-kita naman na nangangailangan ng isang stretch 4 big ang San Miguel. Kaya magiging magandang fit sa sistema nila itong si Rosario kung sakasakali. Ngayon, kinakailangan din nating tignan kung ito nga ay matutuloy. Dahil sa ngayon, itong si Rosario ay nakakatanggap din ng offer mula sa ibang koponan. At kung sakasakali nga na itong si Rosario lumipat sa San Miguel, hindi na nila kinakailangan mag-trade dahil free agent ito. Pero syempre kung nandiyan si Rosario, kailangan magbitiw ng ibang players ng San Miguel Beer dahil hindi na rin nila magagamit itong si Manuel. Dahil syempre hindi naman po pwede na sobrang dami ng power forward nila. So malamang kung si Rosario mapunta sa San Miguel Beer, itong si Vic Manuel o kaya si Geronte ang matrade na para siguro sa isang future first round pick, yan ang kukunin ng San Miguel Beer. O kaya isang point guard para pwede nilang ipampalit dito kay Simon Enciso. At syempre, kinakailangan nila ng third point guard dahil matanda na si Chris Ross at injury prone itong si Terence Romeo. So yan muna para sa mga nagtatanong kung San Miguel Beer ay meron ng gagawing trade susunod sa Magnolia Ginebra. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Anthony Alon, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, RG Bueno at Dalina family, JJ Sibum, si Enju, Jason Mendoza. Pinabati din natin si Dexter Domer, Katsakino Dukusin, Rico Olarte, Ronald Perbosidad, Jonela Lago ng Celino Valles family. At binabati din natin ang iba pa natin nagsubaybay katulad ni Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, si Jonald Malyari, si Alexis Teterala, Kuya Mike TV, pati na si John Ray Marquesuela, Michael D, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas at ang iba pa nating taga-subaybay.